may marami na umapi sa Duterte ang hindi nakabalik. Hindi lahat ng artista o host ay nakapasok. Pang-apat, para mag-number 1 si Bongo, that in itself is a statement that the Dutertes are not spent force. Para manalo ang Cebu, para manalo ang Legazpi, para manalo sa Marikina, maraming mga kailangan nating tingnan pa at ilista ano yung gains ng 2025. Sa tingin ko hindi yan kahinaan o kakulangan, at dun sa Duterte 10, kunyari si candidate Jimmy Bondoc, nagsimula siya talagang hirap na hirap, pero to land in a very competitive rank, that in itself, at pag tiningnan mo, nagkla-clustering na yung Duterte 10 from 20 to 26. Medyo magkakalapit sila. Kailan lang ba nangyari yung March 11? Hindi ba malapit na yon sa local elections, yung last 45 days? Imaginein mo kung nabigyan tayo ng, and I say tayo because I really believe in the Duterte 10. Kung nabigyan tayo ng makinarya, ng enough na panahon at pondo, kasi nagbago eh. Nakita mo yung local campaigns na halos kinukumbida na sila at binibigyan sila ng stage. This is not a bad showing. This is just a start. Admar, alam mo, ang una natutuwa ako dahil mataas ang turnout, maraming pumila, may mga reforms na ginawa ang COMELEC, lalo na yung dun sa early voting ng 5 to 7 a.m. Wala namang sistemang perpekto, pero ako'y biglang nagulat dun sa nangyaring nawala ang 5 milyong boto ng umaga dahil daw nag-double. I mean, may mga ganong problema. May mga problema sa ballot. May mga problema sa appreciation ng machine. Lalong-lalo na kung 12 ang binoto mo at na medyo napadiin ka, overvoting daw. Ang naggulat rin ako, may mga resultang mas marami ang boto kisa sa botante. So kung gagawin mo by barangay, kung i-audit mo yan, lumalabas yung ganyang problema. Pero uulitin ko, no, wala namang perfectong sistema. Ito'y unang ginamit ang Miro sa ating bansa. May mga problema, pero yung problema hindi ganong kaigting katulad ng Smartmatic. For the simple reason na wala tayong transparency server ngayon, walang naging problema tungkol sa mga SD cards, no? At yung Prison Finder umubra. So yung mga ganong mga problema ang ating nakita during sa so many election cycles ng Smartmatic, hindi natin yun nakita. Nung panahon ng Smartmatic, siguro mga alas 10 ng umaga, meron na tayong narinig ng mga problema. Dito, ang usual na complaint mahaba ang pila, tapos yun nga dun sa balota. Opo. Pero sa tingin nyo po, ma'am, napapanahon na po ba na baguhin natin yung ating election system? Kasi parang habang tumatagal, nandun pa rin yung agam-agam na hindi yung actual na boto. Kasi nga, hindi na nakikita eh. Kahit nga poll watcher, hindi na makikita kung ano nangyayari sa loob na mismo ng makina. Ano pa ba yung tinitingnan ng mga poll watcher? Yung kung sinaksak na ba yung internet? Iba yung trabaho ng poll watcher din talaga dati na talaga nakatutok sa manual voting. Oh, tama ba yung pagbibilang niya? Tama ba yung pagbibilang ng teacher doon sa sinulat? Yun talaga makikita. Ngayon, parang
parang may blind spot pa rin doon. Nakikita nyo po ba na para mawala yung agam-agam, both para sa mga botante, para sa mga kandidato, magkaroon tayo ng hybrid, manual counting sa presinto na level, pero pag magta-transmit na tayo, automated na para medyo mas mabilis. Pero may ikukumpara pa rin. Ito yung manual na botohan. Tapos ikukumpara natin para bakit iba yung nandyan or tama yung na-i-transmit dyan, Prof. Admar, ako ay noon pa man, panahon pa ng Smartmatic, nung sinimula ng automated ng 2010, matagal na ako nagsasuggest ng hybrid system. Yung dinescribe mo, ang bilangan ay manual. Bakit? Madali hong magbilang ng 1,000. 1,000 ang clustered precinct Kung minsan umaabot ng 1,800. Ang regular precinct is 500, no? O kung minsan umaabot ng 800. So madaling bilangin 'yan kung 5 presinto. At saka talagang sina-shout out mo kung ano yung nandun sa balota at tinataras. Sanay tayo doon. Pero ang bilangan ang pagboto is still automated, yung casting the ballot. Ang pagbibilang ay manual, pero ang transmission automated rin. Kasi tama naman yung pinupunto mo, yung pagmataas ang agam-agam ng tao, mas mababa ang tiwala sa sistema. At ayaw nating maging issue ang resulta ng eleksyon dahil walang tiwala ang tao. Ang napaka-importante na batayan sa eleksyon, may tiwala sa institusyon, yung election body, in our case, COMELEC, at may tiwala sa resulta ng eleksyon. So, matagal na yung marami na nagsasabi man na mag-hybrid tayo. Or, the other one is really, i-pursue natin yung mga suggestions na katulad ng ATM, or magbotohan based on sa cellphone. Kasi ang cellphone naman, registered na ang mga SIM at alam naman natin yung mga IPM to attract. Pero marami pa yung diskurso. Balik tayo dun sa basic, which is bumoto, automated, if-feed mo, pagbilang, kita ng lahat, sinisigaw ang pangalan, tinataras, pag na-total at gumawa ng election return, ang transmission ay going automated. Okay. Prof. Master Judea po, no? Ito pong nangyari ngayong eleksyon. Noong hindi pa po lumalabas yung mga supporter ni Pastor Apollo C. Quiboloy, what I mean is, yung mga supporter, wala pa pong nangyayaring mga town hall meetings, wala pang nangyayaring malawakang pagrarally. Yung ano ni Pastor Apollo Quiboloy is 27, yung ranking. So, nangyayari po ba ito na after ng mga series of campaign, yung simultaneous rallies, paggapang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, imbis na tumaas si Pastor Apollo Quiboloy, ay bumaba siya sa 31. So, ano po ang masasabi nyo dito? Well, yung iyaan, kailangan tingnan natin ano ba ang nakuha sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Kasi kung titingnan nyo, pwedeng pumalo si Pastor sa top 12 sa Mindanao. Opo. Pero ang Mindanao ay 24% lamang, ang Visayas ay 21% at ang Luzon ay 56%. So pag kinuha mo yan lahat-lahat, posibleng bumaba. Ano ang mga rason? Maraming rason yan. Pwedeng hindi sumunod sa Duterte 10. Pwedeng may bullet voting ang iba, hindi kasama si Pastor. Pwedeng kahit na gumalaw yung KOJC, yung Baluarte dun sa Mindanao at ilan sa Visayas at nakalimutan yung Luzon. Tapos yung sigurong malaking talagang issue para kay Pastor, hindi siya nakita ng tao. Nangampanya. Proxy yung nangyari. Hindi ko naman masasabi na yung mga grupo hindi talaga nagtrabaho.
It's just that maraming bagay na nahirapan ang botante to adjudge si Pastor is worth being in the top 12. Yes. Ito Prof, isa pa po, kasi dito po sa Luzon, sa particularly sa may ibang lugar dito sa Metro Manila, may mga series of precinct na pare-parehas 42 yung nakuhang boto ni Pastor Apollo Sigibuloy. Rango niya. Yung rango niya 42. Rango. Nangyayari po ba ito or paano po ito nangyari? Posible po ba ito? Siguro yung Master Judea, yung probability of it happening, yun ang kailangan nating tingnan. Kasi kung sa 17 LGUs, ilan ba ito? 2, 4, 6, 8, 10. Sa 12 yan, there are 17 LGUs merong Metro Manila. Metro Manila, tsaka mga karatig, kapitbahay na mga bayan po. Malapit dito sa Metro Manila. Pero itong flash nyo is Metro Manila. Meron pang isa, yan. So Metro Manila, tapos yan. Rizal, Isabela. Doon muna tayo sa Metro Manila. Sige, kasi doon sa Metro Manila, 17 LGUs yan. Ano naman probability 12 out of the 17 consistent yung ranking. So ito, kaduda-duda kasi kailangan mong tingnan yung probabilities. Not unless, ito yung kanya, na nasa Metro Manila, merong LGUs na consistently hindi siya dinala or consistently wala siya sa top 12. Pero mababa yung chance. Pero ito, to create 42-42, napakahirap i-explain yan. Kasi probabilities yan. What are the chances na lumabas yan? Yun nga. Diba? And maliban po dito, ma'am, dito po sa dito tayo sa Duterte, nakita natin yung optics, yung mga pangyayari na nagpalakas palalo. Unang-una yung sa nangyari sa Duterte, kay former President Rodrigo Duterte. Alam natin may malaking epekto ito na lumabas yung taong bayan during sa kanyang kaarawan. Nakita natin kung gaano ka-massive yung yung optics na pagbibigay nila ng suporta dito kay former President Rodrigo Duterte. Nagpahayag pa siya na huwag niyong kalimutan nyo na ako kung hindi nyo isusuportahan yung Duterte. Nakita natin yung pagtaas ng grado ni Vice President Sara Duterte, paglagapak ng grado ni Marcos Jr. At buong persa yung mga Duterte, sina Kitty, lumabas na rin, pati ito. Hindi ba siya kumbaga inconsistent doon sa nagiging resulta? Kasi ang nangyayari, yung sa Duterte, medyo magkalayo-layo yung kanilang mga ranggo. Parang unusual ba sa tingin mo na ganun yung resulta? Again, kung i-break natin yan by Mindanao, walang unusual doon kasi kineri nung resulta yung mga lumalabas na survey. So, kumbaga, ang Mindanao, ang baluarte ng Duterte, kineri ang Duterte. Pagdating sa certain areas sa Visayas, in particular Cebu and Bohol, even in Leyte, in the district of Speaker Martin Romualdez, the top 6, top 8 are all from the Duterte. So ang kailangan lang siguro, Admar, na parati kong sinasabi, ang Mindanao ay 24%, ang Visayas ay 21%, ang Luzon ay 56%. Yes. So kailangan makakuha ka, let's say nakuha mo ang 24 ng Mindanao, 21 ng Visayas, so that's like 44. Yes. Siguro kailangan ka makakuha ng 10% sa Luzon to make it. That will bring you to 54, which is majority. Kasi ang tinitingnan lamang ng mga nag-analyze, hindi ho pare-pareho ang lakas o dami ng botante. Kaya nga ang sabi ko noon, wag muna kayo mag-focus sa Mindanao
doon muna kayo sa Luzon, kumuha kayo doon kasi yung baluarte ng Duterte will always be for them. So pero yung plinano inuna muna sa Mindanao, tapos nag-Visayas, tapos nag-Luzon. Yun naman dahil nga sa sitwasyon bago ng March 11 na walang makinarya, walang pondo. Pero pagdating ng March 11, nakita mo naman yung reaction, at least dun sa na-measure sa survey, nakita mo immediately ang reaction nun, si Go at saka si De La Rosa umangat. Ang bilis ng angat nila. Okay? At saka yung mga nasa laylayan na parte ng Duterte, naging competitive. Yes. Yun nga lang, ang naiiwan kasi si Pastor Kibuloy dahil nga ang tao hinahanap siya. Hinahanap yung person ni Pastor. So yun, napakalaking hamon kasi never namang nanalo, and I don't want to compare him to someone who was part of the coup d'etats before. But people wanted to see him, people wanted to hear him. Nakita naman natin kung anong ginawa ng Estado sa kanya. I mean, biro mong i-check pati sasabihin sa rally, pati kung kailan siya magsasalita. Hindi na yun tama kasi hanggang ngayon wala pa namang hatol na nangyayari. Yung tao nagkasakit, hindi man lang nila binigyan ng furlough. I mean, so kung titingnan mo from the very start, he was not allowed to be competitive. And the reason why he is still there is because of the followers and the supporters. Yun nga lang, pagdating mo sa Luzon, kunyari, sa kaso ng baluarte niya sa Pampanga, anong rangko niya sa Pampanga? Kasi pinanganak siya sa Lubao. Yung ganun dapat ang ating pag dineconstruct mo, paano naging 41%, rank 41 si Pastor. So kailangan natin pagsamasamahin yan. Ano ba nakuha sa Mindanao? Ano ba nakuha sa Visayas? Ano nakuha sa Luzon? Then i-add mo dyan yung kasi ang balita ko from the field, yung bumoboto ng Duterte 10, minsan hindi nababasa yung balota. Yung bumoboto ng 12, Duterte 10 plus 2, ang basa ng makinarya ay overvote. Okay? So dun sa overvote, it's the appreciation of the machine as well as the quality of the ballot that we have. Kasi kung napakapal ang pagbilog mo, tatagos sa likod, sasabihin overvote. So magiging invalido yung pagboto dun sa part na overvote, but that does not take into account dun sa boto dun sa hindi national. Prof, dito po sa pagpili ng mga botante, mataas ba yung probability na maghahalo yung mga pambato ni former President Rodrigo Duterte tsaka itong mga dilawan? Okay, maghahalo pwede. Una, nakita naman natin yung endorsement ng iglesia. Doon sa endorsement ng iglesia, halo yun. Okay? Pwedeng maghalo kasi ang hindi alam ng karamihang tao, si Bam Aquino, the mother of Bam Aquino is from Davao. She is an Aguirre. Okay? Pwedeng maghalo. Diba? Kaya kung titingnan mo yung heat map, saan nang galing ang boto ni Bam Aquino, makikita mo may support siya sa Mindanao. Okay? Pwedeng maghalo kung hindi tinitira ang Marcos, hindi rin tinitira ang Duterte sa kanilang campaign communication, sa kanilang framing. Nakita natin yan kay Bam Aquino, no? Nasa gitna siya, hinahanap niya yung mga botante na ayaw na ang awayan ng Marcos at Duterte, dito ako. Pangalawang hinanap niya, nasan ang Gen Z? Ang Gen Z constitutes 60% of the voters.
So kahit hindi ko targeted yung traditional Dilawan, traditional Pinklawan, or whatever, traditional Liberal Party, makuha ko lang yung Gen Z, okay ako. So kung magde-deconstruct ka ng campaign effort ni Bam Aquino, makikita mo na very targeted, very specific, at conscious siya ngayon na ang politika is addition. So, malaking bagay yung alliances, hindi yung partido. Malaking bagay yung coalition. Malaking bagay na hindi ako nakikita as member ng political party na dati. In fact, when he filed as a candidate, member siya ng political party niya. Yes po. So maraming kailangang tingnan pag inassess natin saan nanggaling yung boto ng Bam Aquino. At kung titingnan mo dyan, yung Lingayen-Lucena Corridor, that is an old traditional, there is an old traditional saying that if you win in the Lingayen-Lucena Corridor, you win the national. Opo. Hindi na yan totoo ngayon kasi of the changing demographics, no? Nag-iiba ang demographics ng Filipino voter, and yet he still went there. So makikita mo yung approach niya, very strategic, very targeted. Ngayon, dun sa kabila, yung si Kiko Pangilinan, pwede bang maisama mo yon? Yung tanong mo, pwede. Kasi, alam mo, ang inintroduce ni Kiko Pangilinan towards the end is si Sharon Cuneta eh. So technically, may base ba si Sharon Cuneta? May fans siya. 'Di ba? So, when you introduce that card, na iba kay Bam Aquino, iba yung galaw sa baba. So, napaka-importante yung meron tayong mga botante. Again, ang eleksyon kailangan tayo makinig sa resulta. At may sinasabi ang botante. Napaka-importanteng tinan natin yon, kaya yung iba marahil pinaghalo-halo in the hope na makakita ka ng isang senador na magre-responde sa common good ng bansa natin. Okay, so I think naipaliwanag ni Prof. Malinaw sa akin. Prof, dito na lang po sa 2028 elections. Anong nakikita niyo po? Bago mo na pala yung 2028, itong sa impeachment. Meron ka bang nakikita na uusad? Meron bang papanig? Meron bang hindi makikialam? Or anong nakikita niyo po, Prof? Admar, ako naniniwala na ang impeachment is dead on the water. Kasi dito, alam mo, ako hindi nag-agree dun sa sinabi ni Vice Presidente na nalulungkot siya dun sa resulta. Siguro nalulungkot siya dahil hindi yung buong Duterte 10 made it. But that is part and parcel of campaigning. Ako'y natutuwa dahil yung may enough na bagong muka na nakapasok, may marami na umapi sa Duterte ang hindi nakabalik. Hindi lahat ng artista o host ay nakapasok. Pang-apat, para mag number 1 si Bongo, that in itself is a statement that the Dutertes are not spent force. Para manalo ang Cebu, para manalo ang Legazpi, para manalo sa Marikina, maraming mga kailangan nating tingnan pa at ilista ano yung gains ng 2025. Sa tingin ko hindi yan kahinaan o kakulangan. At dun sa Duterte 10, kunyari si candidate Jimmy Bondoc,
nagsimula siya talagang hirap na hirap, pero to land in a very competitive rank, that in itself, at pag tiningnan mo, nagkla-clustering na yung Duterte 10 from 20 to 26. Medyo magkakalapit sila. Kailan lang ba nangyari yung March 11? Hindi ba malapit na yon sa local elections, yung last 45 days? Imaginein mo kung nabigyan tayo ng, and I say tayo because I really believe in the Duterte 10. Kung nabigyan tayo ng makinarya, ng enough na panahon at pondo, kasi nagbago eh. Nakita mo yung local campaigns na halos kinukumbida na sila at binibigyan sila ng stage. This is not a bad showing. This is just a start. Opo. Dito po sa 2028, ma'am, sa presidential po, nakikita nyo po ba na maliban sa isang Duterte na tatakbo sa pagka-presidente, meron ka bang nakikitang ibang karakter, alinsunod na rin dito sa mga pangyayari ngayon sa senatorial race? Alam mo, bago Admar ng March 11, maraming mayayabang ng pumupostura eh. After ng March 11, medyo parang promeno sila. Ang isa diyan may kaso ngayon sa ombudsman courtesy of Senator Marcos, no? Ang isa biglang tumahimik. Okay? Yung dating nananaginip kung sa Leyte hindi ka nakapagpanalo ng alyansa at ikaw ay nakakuha lamang ng 75,000 na boto at wala kang natulungan, paano ka mag-aambisyon maging presidente? Yung isa dyan, nagkamali tungkol dun sa contempt order. So, makikita mo lahat sila may problema. Sino ang lumakas? Sino ang bumaba sa tao? Sino umaakyat sa monoblock? Okay? Vice Presidente yan. Sino nagsasalita, nagbo-voter education? Sa tingin ko, itong 90-day campaign period, mas lalong lumakas si Vice Presidente. Mas lalo siyang nakapag-communicate ng mas maayos kung bakit seryosohin ang pagboto, kung bakit ang ayuda ay hindi nararapat, kung bakit ang bigas na 20 pesos per kilo ay isang propaganda at election gimmick. So nakita nating engage. Dati hindi niya yan plinano na maging engage. Ngayon engage siya. So, siguro pagkatapos ng ilang linggo, makikita talaga natin yung impact niya, yung terrain na kasalukuyan, dahil itong resultang ito will surely require the President to be serious about governance. Kung hindi, ang katapat niyan, lame duck ka ng 3 taon. Mahirap yon. At ang isa pa sa aabangan bago ang 2028 elections, ma'am, and siguro alam natin parang mag-uumpisa na rin yung sa impeachment din, no? Ay itong nakabimbin dyan sa Korte Suprema na mga hearing dapat na nangyari before ang eleksyon. Ito rin yung aabangan. Nakikita nyo rin po ba na maaring makaapekto ito sa kanilang maneuvering kung magnanais sila sa 2028 elections? Nandyan yung sa PhilHealth, at hindi pa natatapos yan. Nandun pa yung nakapending sa Maharlika. Meron pa yung BICAM report na blanco. Oo, yung kay former President Rodrigo Duterte. Anong basa mo, ma'am? Alam mo, Admar, inis na inis ako nung na-move yung oral argument. Sabi ko, ano ba yan? Naglabas kayo ng oral arguments na right smack sa... Kasi ang tingin ko, kung nag-oral arguments, mas lalong lulubog. Mas lalong sisidhi ang galit ng tao at ang resulta sa eleksyon talagang maiiba, no? Mas marami sigurong papasok sa ating Duterte 10, no? Pero on the other hand, ngayong dinelay nila at mukhang ang schedule is spread over.
talagang mapipilitan ng administrasyon na ito na magtrabaho. Kasi hindi titigil ang galit ng tao kung hindi nila susuklian ng tamang proyekto, tamang programa, tigilan ang korupsyon, ayusin ang health, di ba? So sa tingin ko para yung sword of Damocles na nakahang sa administrasyon. Maganda dahil nagising na ang tao, nakita naman natin ang kanilang reaksyon sa pagboto. Sa tingin ko mas marami pang makikinig dyan sa oral arguments na yan. Baka kayang matabunan yun, ma'am, kasi itutuloy na yung 20 pesos na bigas. Di ba? Ay, hindi. Nako, maniwala ka dyan sa ang tagal na niyang pinangako. Ngayon lang yan, kita mo. Kaya nga sabi ko, saang lugar niya yung dadalhin? Doon sa nanalo sila? Di ba? Or meron pa, ma'am, na baka pwedeng magpatabon din. Baka palalain yung sitwasyon dyan sa South China Sea, West Philippines Sea. Para matabunan pwede niya. rin yun. Pwede rin yung kaguluhan na nangyayari sa BARM. Na galit ang mga mayors dahil may certain cabinet secretary na nangialam sa pagboto. Sa Oktubre meron tayong botohan sa BARM. Makikita na naman natin dyan paano ang galawan, di ba? So maraming silang pwedeng itabon, pero sa isang bagay patapos ng eleksyon na dapat gawin ng gobyerno na nakaupo ngayon, kailangan mong pakinggan anong sinasabi ng tao sa results na ito. Yun lang. Kasi kung hindi mo yan tutugunan, lalo magagalit ang tao. Prof, dito sa resulta, nakikita-kita mo ba ngayon sa resulta ng eleksyon na ito, which is clear na naman kung sino ang mga nanalo, may posibilidad ba na mapalitan ng Speaker at ang Senate President? Diyan, Master Judea, ang sasagot ko, oo. Sa House, kung doon pa rin sila kay Speaker Martin, mahirap namang, kasi isa sa rason, sabi nga ni Senator Marcos, di ba? Ang pamahalaan ay isang Romualdez at Araneta. Hindi nila yun sinagot. So, kung gusto mong umayos ang last 3 years mo at mayroon kang legasiya na iiwan bilang redemption ng Marcos, kailangan mong ipakita na you have the political will to deal with the problem. Ang balita ko sa House, yung Albe Benitez is being considered at saka si Toby Chanco. Sa Senado, ito ang exciting sa Senado. Alam mo yung si Senate President, maraming hindi nagustuhan yung desisyon niya kay Lacanilaw. Baliktad. Mayroon ring mga nangyari of late na malalaman natin in the next few days, yung mga gastusin sa Senado. Okay? So, posible ba na may first termer na naging Senate President? Nangyari ho yan sa kasaysayan natin nung panahon ni Quezon. Nanalo si Quezon as senator. In the first year of his term, he was selected and appointed by his colleagues to be Senate President. May 3 pang nangyari pero hindi sa first year. But during the first term. So, mahirap dahil ang tradisyon pag first termer ka, tahimik ka lang, huwag kang makialam, matuto ka. So hahanapin uli natin sino sa nakapasok ang posible. Isa dyan si Senator Soto. Kasi naging pero yun ay nasa alyansa no? At isa dyan ay si dating Senate President Subiri. Yun yung mga not unless they will pick somebody else na bago or datihan na willing to take the challenge. Critical yun. Prof, kung halimbawa magkakaroon nga ng regodon dyan, may magiging epekto ba ito doon sa kaso ni President Duterte? May maaring pagbabago ba na mangyari kung halimbawa?
Sa tingin niyo Well, po? yung mukha nagsalita na si Kaufman na the result in Davao Uh-huh. is very clear. Yung Vox Populi, Vox Day, no? Apo. The people has already spoken. They elected former President Duterte as mayor. Second, Kaufman also said na the results in the Philippine elections reflect that what has been done to the former president is wrong. Yung girian ba sa Senado for leadership will have an effect? Depende kung sino ang magiging... Kailangan kasi tapusin ni Senator Marcos yung kanyang Foreign Relations Committee. Hindi pa kasi tapos yung hearing na yan. Sana matapos para talagang may formal committee report na pwedeng ma-transmit sa ICC. But I don't see the former president being held up there until September. Not unless the Philippine government submits all the evidence na they allege. Opo. Samantala, bilang panghuli na lang ma'am, kasi merong pahayag ang palasyo ngayon, kilala mo to kung sino nagpahayag nito, hindi daw pinupush ni Marcos Jr. ang impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Quote ko lang yung sinabi ni Undersecretary Castro, wala pong anumang balita patungkol sa pagpursue ng Pangulo sa impeachment o sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinapasinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Do you think ma'am na kung halimbawa pagpalagay natin kasi marami namang mga conflict na mga sinasabi ang Pangulo natin. Do you think ma'am na halimbawa kung kanya talagang back-upan itong impeachment or kung matutuloy yung impeachment sa kanya, mas masisira ba yung kanyang pangalan? Alam mo, una, nangako rin siya ng ganyan sa Iglesia ni Cristo. Ano ba nangyari? Pangalawa, with a low trust and a low approval rating vis-a-vis the Vice President who has actually reclaimed her approval and trust rating before, medyo magkakaroon ka ng problema kasi you need approval and trust to be not so high but tama lamang for you to last the 3 years. Imaginein mo kung yan mag-negative. Napakahirap mag-govern. Pangatlo, kung sinabi yan nung sinasabi mong tao, sa daming kasinungalingan na sinabi niyan, na nakatayo siya sa Malacanang Seal, hindi ko alam kung dapat paniwalaan natin yan. Talk is cheap, mura ang pagsasalita. Sabi nga nila, yung opposition pinabili lamang ng suka. Yung nagsasalita ang suka. So, mahirap nating tanggapin yan 100%. Tingnan natin kung anong mangyayari in the next few days. Ma'am, so balikan ko lang yung sinabi ni Senador Amy nang nagpapatakbo hindi na Marcos. Lalo na nung nakita natin yung grado ni Marcos Jr., parang ano pa nga hindi pa nga nagti 3 years, ganun na yung grado niya. At sa kasaysayan naman talaga, mataas yung pag-upo pag matatapos na yung termino, parang si PRRD lang yata yung naka-break doon sa trend na yun na mataas pa rin yung kanyang grado. Ito na, wala pang kalagitnaan, bagsak na. Do you think na magtutuloy-tuloy ito at sasamantalahin ito ng mga bagong actors na nakapasok ngayon, na nakabalik, yung mga dilaw at saka yung mga sinasabi nga nila na mga nakakunayb na mga pulahan? Well, Admar, critical yung approval and trust rating, no? Pag yan ay bumulusok pababa, ay talagang lame duck ka. Ang problema lang nitong administrasyon na ito, okay, you're going into your 4th year. Ano ang mapapakita mong nagawa mo? Kaya kailangan niyang bigas Kailangang maging successful at kailangan ma-influence ang pricing niyan.
Ngayon, kung yan palliative or alam mo yung biglaan kang nag-make up para lang maayos, mahihirapan kasi sa dulo, ang tatanungin ni Juan de la Cruz, ano bang nagawa mo? Anong accomplishment mo? Hindi nga yan sinabi yung kampanya eh. Kasi referendum, dapat ito sa accomplishment. So, I guess walang maipakitang accomplishment. Ngayon, day 2, day 3 after the elections, meron sila itong bigas. Sana masustain at hindi lamang niya ang bigas, sana mapakaelman niya ang presyo ng elektrisidad, sana mapakaelman niya ang trabaho, ang kalusugan, at tigilan na yung ginawa sa budget. Para sabihin sa Korte Suprema na hindi na namin maibabalik sa next budget cycle, ang challenge dyan ngayon is in the new Congress, the 20th Congress, how will the budget process be? Kasi naapektuhan ang taong bayan. Meron tayong bagong BAT sa digital services. Sino ang pass on yan eh? Sino ang magbabayad yan? Consumer. Biro mo, ang tax ng tao nabubuwisan, pag bumili ako nabubuwisan, pag ako ay nanood ng kung ano man buwis, no? Sabi nga nung iba, buwisit naman yung buwis, lahat na tayo buwis na ng buwis. So dapat maramdaman ni Juan de la Cruz, Mr. Marcos, ano ba yung tulong mo sa amin para umayos ang buhay namin? Yung legacy talaga. Pero meron akong nahanap, ma'am, sa pananaliksik ko, meron akong nahanap na posibleng maging legacy niya. Yung katatanim lang, pwede nang anihin. Pero hindi ko lang Parang natandaan ko yan. Sinabi niya yan. Kakatanim pa lang. Oo nga, kakatanim pa lang. Kaya yung sa baha daw, naunahan yung kalamidad kasi kakatanim pa lang, naani agad. So naunahan yung kalamidad. So magandang accomplishment yan. Prof, maraming